Scam, scam, scam. Mabatian diri, mabatian dito. Sa pagpadayon sa investigasyon sa Brigada News FM Kabankalan sa nagapakilala nga si Mary Chris Rosiana online, madamo pagid sa nagpalapit sa estasyon, agud mag-complain sa mga panibagong pagpanginto paagi sa pagbaligya sang air ticket. Sang tinalikdan nga si Mana, isa naman kataga Cagayan de Oro, ang nagpakig-angol sa estasyon, agud mag-report sa panibagong pagpang-scam nga nagapakilala bilang si Mary Chris Rosiana. Sa di nakuhaan siya sang masobra 2,000 pesos nga balor sang kwarta matapos ini nagkuha sang ticket. Sa tiyon nga yaran ini sa airport, iya nahibalungan nga isa ka peke ang nagkuha niya nga airport kagin pahayag nga hinulman niya lang ang kwarta nga ginbakal diri. Bangod peking iya ginbaylan nga ticket, wala ini nakasakay sa eroplano kag nagbalik na lang sa ila lugar sa Cagayan de Oro. Sa piyak nga bahin, isa man si Iris Silada ang nabiktima sang scammer sa din masobra 11,000 pesos ang nataban sa nagpakilala bilang si Mary Chris. Ang masakit kay ang iya ginbook nga ticket ang hindi iya personal kag siya lamang ang nagproseso bangod kay kinahanglanon. Imbes siya ang nakabulig, nadugangan pa gid ang iya problema matapos na ibaluan nga isa ka scammer ang iya transaksyon sa Facebook. Bali, 6 po. Galing Davao siya, yung 4 at ayo, tas yung 3 galing Cebu, sir. Padala ko, sir, is 4,900. Tapos yung second padala ko nung pagkatanghali, second padala ko is 6,200, sir. Around 11K plus, sir. Nagpasa po kasi siya ng mga DTI reports, mga ganun. Tapos yung ID niya, national ID pa naman, kapani-paniwala talaga siya, sir. Pagkatapos ng papadala ko ng 6,200, yun. Pagkatapos ng send ko, nanghingi ako ng print sa ticket, tapos nag-block na siya agad, binablock niya ako, sir. Nanghingi ako ng ticket, kung nasaan na yung print ng ticket, tapos tawag ako ng tawag, wala na, hindi na siya makontak, sir, na-block na ako, sir. Sa baylo, si Iris na nagpangutang sa iban nga tawo agud mabayaran ng kwarta nga ginpadala sa iya para lang mabayaran ng tiket. Sa padayon nga sugilanon kag pagkuha sa mga ebidensya, naibaluan ang mga kompleto nga pangalan sa likod sa mga numero nga ginagamit pang scam sa nagapakilala bilang si Mary Chris Rosiana. Anuan nila ako ng pera, pinabalik sa akin ng pera, nangutang naman ako. Binayaran ko sila kasi kawawa sila, namatayan sila, kailangan magpunta sa Manila. Sa karon, hungod nga hindi pagpagwa ang mga kompleto nga pangalan sa mga sospetsyado, agud nga masiguro nga madakpan ang mga scammers sa likod nga nagapakilala bilang si Mary Chris Rosiana, nga residente sa barangay Kamingawan, syudad sang Kabankalan, probinsya sang Negros Occidental. May paandaman si Iris sa mga gusto magkuha ticket online. Sa mga kagaya ko po na nabiktima po ng scam, magsilbi sanang lesson sa atin ngayon nung nangyayari sa atin. Sana sa pangalawang magbubok na kayo or sa second decision na gagawin ninyo inyo na pag-isipan talaga. Tapos i-check talaga, sir, kung legit ba talaga or hindi. Pahigpitan ng seguridad ang SIM card registration, sir, para maraming tao na ma-scam kagaya ko, sir, kasi dumadami sila ngayon, sir, kahit may SIM card registration. Ate Rosiana, sana po na sa susunod na magpo-post kayo, wag mo niya nang i-post yung identity niyo, especially yung ID Ate Rosiana, kasi magagamit yung identity mo sa ibang tao. Tapos i-report mo na yung ID mo na i-asikaso mo yan para hindi na magagamit ulit yan pang i-scam. Kasi ikaw din ang kawawa, ginagamit yung identity mo . Sa karon nga may lead na kita sa mga tao nga nagapang scam online, bantayan ang pag-file sang complaints ang orihinal nga Mary Chris Rosiana sa National Bureau of Investigation o NBI. Agud masugura na ang investigasyon sa ginapatian nga anggulo sang identity theft kag mapasabat ang mga persona nga nagapang scam sa diin ginabulubanta naglambot na sa 50,000 pesos ang nataban nga kwarta. In the heart of changing lives, ini si Brigada Raymond Titong sang 99.7 Brigada News FM Kabankalan, the Music and News Authority.